Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually dito sa video na ito mayroon tayong ilang topics na pag-uusapan. Una ay tungkol sa totoong reason o yung actual reason sa kung bakit nagawa ng pulis na kunin ang buhay ni Anton at ni Lola Sonia. While ang pangalawa naman ay tungkol sa right of way o yung karapatan ng isang tao na magkaroon ng daanan, papasok man o palabas ng iyong bahay. At ang pangatlo naman patungkol sa parenthood. Well, wag na natin patagalin ito at simulan na natin. Well, anyway, bigyan ko muna kayo ng isang mabilisang summary ha. Actually, bago pa man kasi gawin ng pulis yung pagkuha ng buhay dito kay Lola Sonia at sa kanyang anak na si Anton, ay nalaman ko na mayroon palang existing na hidwaan itong pulis at itong pamilya ni Anton. Well, ito na nga yung patungkol doon sa hidwaan sa daanan o doon sa kalsada na mas lalong nagpaasar o nag-trigger pa dito sa pulis na komprontahin itong biktimang si Anton dahil doon sa paggamit ng boga doon sa nangyayaring inuman ni na Anton. Na kapag gumamit ka naman itong boga na ito, most especially sa isang open area, ay talagang magpuproduce ito ng sobrang lakas at ingay na tunog. Well, anyway, bigyan muna kita ng mabilisang idea patungkol sa kung ano nga ba itong batas na right of way na ito. Well, bigyan kita ng halimbawa. Sabihin na natin na nakabili ako ng isang lupa sa isang lugar. Subalit noong mga panahon na nagpapatayo na ako ng aking bahay, ay bigla namang sinarhan ng aking kapitbahay yung nag-iisang kalsada na aming dinadaanan. Dahil sabi ng aking kapitbahay na itong lupa o kalsada na kanyang isinara ay sakop pa rin ng kanyang lupain. Well, syempre kung ako ang magiging apektado dito, ay ano nga ba ang gagawin ko? Well, actually mga kapopong, dito na pumapasok yung tinatawag na batas na right of way, na kung saan ay walang sino mang tao ang pwedeng magsara ng daanan na natatanging daanan papasok at palabas ng iyong tinitirhan na bahay. Pero hindi ibig sabihin na mayroon na tayong batas na right of way hindi ibig sabihin na ikaw na apektado ay wala lang responsibilidad na maglabas ng pera. Yes mga kapopong, base kasi dito sa batas na right of way ay kinakailangan mo pa ring bayaran yung parte ng lupa na kalsada na isinara ng iyong kapitbahay. Na syempre babayaran mo itong lupa na ito doon sa iyong kapitbahay na ang presyo nito nakabase dapat sa fair market value price ng bentahan o presyohan ngayon ng lupa dito sa Pilipinas. Subalit kung ayaw naman ng iyong kapitbahay na ibenta sa'yo yung lupa na kanilang isinara, ay dito sa situation na ito pwede ka nang pumunta ng korte, na kung saan ang korte mismo ang tutulong sa'yo dito sa iyong problema na posibleng makulong naman ang iyong kapitbahay kung hindi pa rin ito sundin yung utos ng korte. Well, ganyan ang konting explanation patungkol dito sa right of way na ito, na isa pala sa mga issues sa kung bakit nagkaroon ng samaan ng loob itong pulis at itong pamilya ni Anton. Well, anyway, mapunta naman tayo dito sa anak ng pulis na ito na sinasabi ng karamihan sa social media na isa rin sa mga dahilan sa kung bakit na-trigger itong kanyang tatay na pulis na kunin ang buhay ni Lola Sonia at itong kanyang anak na si Anton. Well, ang patungkol naman dito ganito kasi ang explanation dyan at pakinggan mo mabuti. Doon pa lang kasi sa ginawa ng anak ng pulis na paghampas dito sa likurang bahagi ng katawan ni Lola Sonia, ay kahit ikaw talagang masasabi mo na parang may isang bagay na hindi na ituro dito sa anak ng pulis na ito. Well, ito na nga mga kapopong, yung tinatawag na respect for elderly o pagrespeto sa mga taong nakakatanda sa atin. Well, dahil nga dito sa pagsigaw at paghataw dito kay Lola Sonia nitong anak ng pulis, ay dito naman na-trigger itong anak ni Lola Sonia na si Anton, na bigyan rin ng mga salita itong anak ng pulis dahil doon sa kanyang ginawa dito sa kanyang nanay. Well, dito naman nag-response naman itong anak ng pulis ng mga salitang, "My father is a policeman." Well, dito naman pumapasok yung pangalawang napansin ko dito sa anak ng pulis na ito, na kung bakit nagkaroon siya ng idea na banggitin pa itong profession o trabaho ng kanyang tatay. Well, actually nagkaroon ako ng idea patungkol sa kung bakit niya nasabi ito. Una,
ay nabanggit ng anak ng pulis yung mga katagang "My father is a policeman" dahil gusto niyang iparating dito kay Anton na mayroon itong karapatan na dalhin siya sa barangay o sa police station man patungkol doon sa inuman at paggamit ng boga doon sa kanilang lugar. Well, ang pangalawa namang idea ko patungkol sa kung bakit nasabi ng anak ng pulis yung mga katagang "My father is a policeman" ay ito ba ay dahil alam niyang may otoridad ang kanyang tatay na kinakailangang katakutan ng ibang tao? Na ang malaking katanungan dito papaano nalaman ng anak ng pulis na ito itong mga impormasyon na ito at sino nga ba ang nagturo sa kanya nito? Well, ngayon pa lang mga kapopong sinasabi ko na this is just my opinion patungkol sa nangyari na ito. Na kung may pagkakamali man ako dito sa mga ideas na ito, ay mag-comment lang kayo ng sarili niyong opinion o idea sa baba at malugod ko agad itong i-correct o itatama. Well, anyway, mabalik tayo sa kwento. Well, actually, kahit ikaw na nakapanood ng video na ito, ay siguro napansin mo rin na mas lalo pang na-trigger yung pulis na kunin ang buhay ni Lola Sonia at kanyang anak na si Anton dahil doon sa confrontation ng anak ng pulis dito kina Lola Sonia at Anton. Na dito ay talagang mapapansin mo na pagdating sa anger management nitong pulis na ito ay parang wala siya nito. Actually, para rin kasi itong maximum tolerance na lagi mong naririnig sa mga hepe ng mga pulis dito sa Pilipinas. Yes, mga kapopong, yung maximum tolerance nga. Most especially sa tuwing may nagraraling isang grupo. Well, sa madaling explanation itong maximum tolerance na ito, ay kahit anong kulit o sigaw noong mga taong nagrarally, ay kinakailangan pa rin maging mahinahon ng mga pulis at huwag gumawa ng kahit anong aksyon na masasaktan itong mga taong nagrarally na ito. Well, pagdating naman dito sa situation na nangyari dito kina Lola Sonia at Anton, ay parang umabot na sa maximum level yung temper o anger nitong pulis na ito na dito sa situation na ito hindi na niya naiisip kung ano ang kahihinatnan kung kukunin niya ang buhay nitong ni Lola Sonia at Anton. Subalit ang nakakalungkot dito inilagay pa rin itong pulis na ito ang batas sa kanyang kamay. Well, para naman sa mga taong nagtatanong sa kung ano ang posibleng mangyari dito sa pulis na ito, ay actually dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa kanya dito sa Pilipinas. Una ay makukulong ito ng panghabang buhay at ang pangalawa naman makakalabas ito ng kulungan after several years kung makakakuha ito ng sobrang galing na abogado na magtatanggol sa kanya. Well, kung itong situation na ito ginawa niya sa bansang Japan, ay posibleng ang buhay rin itong pulis na ito ang magiging kapalit dahil sa pagkuha niya ng buhay ni Lola Sonia at ng kanyang anak na si Anton. Subalit alam niyo naman na wala na tayong batas na ganito sa Pilipinas. Na ang karamihan pa ng mga nakukulong dito sa Pilipinas ay still ngayon buhay na buhay pa rin sa kulungan at minsan ay nakakalabas dahil na rin sa pagkuha nila ng pinakamagagaling na abogado meron dito sa Pilipinas. Well, kayo mga kapopong, anong masasabi nyo dito sa pulis na kumuha ng buhay ni na Lola Sonia at ni Anton? Well, i-comment lang yan sa baba. At para dito sa pamilya ni Lola Sonia at ni Anton, ay sana ay makuha pa rin nila ang tamang hustisya para sa pagkawala ng dalawang miyembro ng kanilang pamilya.